masablang at magrasyang aldo kayakongan, or should I say, a pleasant day to each and everyone. My name is Nesvin Troy D. Sanchez from Section R, Key Medes. Nagmula ako Menibatan, Kipea kapag maragultang pitunangan at lugar na lulugod kaya katamungan. Isyudan na ng Angeles. Once again, we are the Archimedes and enjoy watching our visual lesson. Mula sa pag-aaral, ang Angeles City ay nadiskubre noong 1796. Sinasabing ang mag-asawa na naglalakbay ay nakadiskubre nito mula sa San Fernando City. Ang naturang asawa ay si Don Angel Pantaleon de Miranda, na Gobernadorcillo ng San Fernando City, at si Doña Rosalia de Jesus. Ito rin ay tinawag na kulyat dahil sa dami ng mga banging sa naturang lugar. Kinalaunan, ang kulyat ay pinalitan ng pangalan na El Pueblo de Los Angeles o ang bayan ng mga anghel. Bilang parangal sa mga patron nitong santo, Los Santos Angeles Custodios o the Holy Guardian Angels. At ang tagapatatag nito ay si Don Angel. Ngunit bago patuloy ang madiscover ang bayan ng Angeles City, ang mga namamahala at nakatira dito ay ang mga Aita. Ang Angeles City ay mayroong 661 na residente, 151 na bahay at may lawak na 38.65 square kilometer nang matanggap nito ng pamumuno ng munisipyo. Ang mga orihinal na baryo nito ay Santo Rosario, O Poblacion, Putput, Pongpang, Pulong Anunas, San Nicolas, San Jose at Tamsig. Noong 1899 naman, itinatag ni General Emilio Aguinaldo ang Angeles bilang sentro ng kanyang pamahalaan. Dito niya ipinagdiwa ang unang anibersaryo ng kalayaan noong June 12, 1899. Tulad ng ibang bayan sa Pampanga, sinakop din ng mga Hapon ang lungsod ng Angeles sa panahon ng ikalawang digmaan pandaigdig. Ang Angeles ay ginawa din base militar ng mga Amerikano noong September 1, 1903. Ngunit sa taong 1991, pansamantalang natigil ang paglalay ng ekonomiya sa lungsod ng Angeles City dahil sa pagtutok ng bangkang pinatuloy. Sunod din ang pagtiwalag ng mga sundalong Amerikano sa baseng panghipapawid at tuluyan ng huminto ang pagpapalakad ng Angeles. Talakayin naman natin ang mga futures sa Angeles City o ang mga tampok sa Angeles. Ang lungsod ng Angeles City ay maaasahan sa mga lugar na mapaglilibangan, katulad na lamang ng casino, bar, club at marami pang iba. Mayaman din ang Angeles City sa mga masasarap na pagkain, kaya naman marami kang makikitang mapagkakainan, katulad na lamang ng Susie's Cuisine, Binola Restaurant at marami pang iba. Marami rin tayong lugar na makasaysayan sa Angeles City na maaaring pasyalan ng mga turista o maging tayo man, katulad na lamang ng Pamintuan Mansion, Abu Makalulu Train, Holy Rosary Parish Church at marami pang iba. May mga lugar din sa Angeles City para sa mga pagpili ng mga material ng mga bagay, katulad na lamang ng Nepo Mall, Marky Mall, Pandayan, New Star at marami pang iba. Namangha ka ba sa iyong nalaman? Halina't pasyalan ang ganda ng lungsod ng Angeles City. Ang lungsod ng Angeles ay may 33 barangay at ang mga sumusunod ng mga ito: Capito del Rosario, Amsik, Anunas, Balibago, Capaya, Pararam Recto, Kawian, Kutkut, Kutud, Lourdes Northwest, Lourdes Sur, Lourdes Southeast, Malabanyas, Margo, Marisol, Mining, Pampang, Pandan, Pulong Bulu, Pulong Kakotut, Pulong Maragol, Salapungan, San Jose, San Nicolas, Santa Teresita, Santa Trinidad, Santo Cristo, Santo Domingo, Santo Rosario, sa palibutad, Sabang Bato, Tabon at Virgen de los Remedios. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon naman ay tutuklasin natin kung ano ba ang kaugalian ng mga Angelenyos. Katulad ng mga Pilipino, malalis din ang respeto ng mga taga-Angelenyo sa kanilang mga nakakasalita. Karaniwan rin nilang isinasagawa ang pagmamano bilang tanda ng respeto. Mataas din ang pagpapalaga ng mga taga-Angeles City sa pamilya. Ang mga pagtitikwa ng magpapamilya tuwing may okasyon o pista ay mahalaga sa kanila. Mahalaga rin sa kanila ang relihiyon tulad ng kapistahan ni Apo Santos na pinagdiriwang na may kasigasigan at dedikasyon. Ang bayanihan, pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad ay isa rin sa bahagi ng kaugalian ng mga Angelenyos. Pagdating naman sa pagdiriwang ng festival ay aktibong lumalahok ang mga taga-Angeles City sa mga lokal na pista at festival tulad ng Giant Lantern Festival at Apo Santos Festival.
Pagdating sa pagkain ay mayroong malalim na ugnayan dito ang mga taga-Angeles City. Ang mga lokal na delicacies tulad ng tosino, longganisa at sisig ay mas mahalaga sa araw-araw na buhay at sa mga espesyal na okasyon. Ayon sa anak ni Aling Lucy, aksidente lamang daw ang pagka-invento sa pagkain nito. Nung minsan, nasunog daw ang iniihaw na tenga ng baboy ni Aling Lucy. Para hindi ito masayang, tinatad niya ito at niliglahan ng sukang tubo, toyo, sibuyas, paminta at singko. Isa rin sa mga sikat na pagkain sa Angeles City ay ang pusino. Ito ay ang version ng longganisa sa Angeles City. Taong 1967, binigyan si Aling Lolita Hizon ng kanyang mga kapitbahay ng mga sobrang karne na kung saan ito ay kanyang tinimplahan ng mga iba't ibang pampalasa na mayroon sa kanilang kusina. Alam niyo ba na ang mga karne ay binuburo para ito ay mapreserba nang sa gayon mayroon silang maaaring kainin tuwing tag-ulan o may mga kalamidad, lalo na sa mga panahon na silat ang mga pagkain. Isa natin sa special at napakakaibang pagkain na nakakapangan ay yung stuffed crabs o mas tinatawag natin yung turkey crabs. Ito ay may masarap na lasa tulad ng karne at manok. Ang mga palakang ito ay malinis at walang halo nakakalasong sangkap at lasa. Ito ay pagmamalaki ng Angeles City dahil sa sangkap nito. At syempre rin, hindi kilala ang Angeles City sa masasarap nilang ulam, pati rin sa masasarap nilang panghimagas, katulad ng tibok-tibok. Ang tibok-tibok ay nakagawa sa gatas ng kalabaw at ibinabadto ng glutinous rice or lalako. At ngayon natuklasan natin ang kasaysayan ng mga taga-Angeles, mga tradisyon at kaugaliang nakasanay ng mga taga-Angelenyos, pati na rin ang mga paborito putahe ng mga taga-Angelenyos. Maraming salamat sa panonood ng video ito at sana'y nagbigay ng leksyon o kaalaman kung ano nga ba ang kasaysayan ng Angeles.